kaya mas maraming mga content creators ang yumayaman kaysa sa mga nanalo sa loto? Napansin nyo ba? Maraming mga content creators nagsimula lang sila sa cellphone. Wala silang malaking kapital, and most of them walang generational wealth. Pero pagkalipas ng mga ilang taon, nakabili na ng bahay. Mapansin nyo sa mga content nila, iba na yung background, hindi na yung kurtina na lang, di ba? Hindi na yung sa iskinita, iba na yung view. Tapos lumililaw na yung mga camera. Nakakapag-invest na sila, nakakabili na ng sasakyan, nakakapag-start ng negosyo, nakakapagbigay ng magandang buhay sa family nila. Kita-kita sa mga contents nila kung paano nagbago yung buhay nila. Samantalang yung mga nanalo ng milyon sa loto, sa mga noontime show, pagkalipas ng ilang taon, wala, balik sa dati. Minsan mas buon pa nga sa utang eh. Bakit kaya? Kasi guys, ganito, yung pera resulta lang. Hindi siya yung tunay na asset. Ang pinakatunay na asset is yung skill, yung kakayahan mo na gumawa ng value. Yung mga content creators kasi, araw-araw nilang nade-develop yan. Yung communication skills nila. Ito nga pagharap sa camera, kakapala na ng mukha to. Nade-develop man dito yung storytelling, marketing mo, yung branding mo, even your sales, no? Lagay ko siya ng yellow basket, diba? Even yung networking, you get to meet more people. Yung business thinking, disiplina, consistency. And kahit mawala pa yung pera ng mga yan, dala-dala pa rin nila yung skill na yun para siya magsimula ulit. Samantalang yung tao na biglang yumaman, na wala namang pagbabago sa mindset niya, wala namang bagong skill, bagong kakayahan. Meron lang kumbaga dumaan na malaking pera dun sa palad niya, ganun lang. Hindi pa rin nagbago yung habits, hindi nagbago yung mga financial decisions, hindi nagbago yung identity. And most of the time, kapag naubos yung pera, hindi niya na kayang gumawa or mag-produce ng same amount na yun. Aasa na naman siya na manalo sa mga noontime shows at pipila na naman siya doon and then tataya na naman siya sa loto. Kaya nga di ba merong kasabihan? If you give someone 1 million, you've changed their bank account. But if you teach someone how to create 1 million pesos, you change their life. And another, yung mga content creators kasi hindi lang sila basta-basta kumikita lang sa views. Unti-unti sila nakakabuo ng ecosystem. Andiyan na yung brand deals, affiliate income, courses, businesses, speaking engagements, mga investments, communities, products, mga licenses. Kasi habang mas lumalaki yung audience, lumalaki rin yung opportunities. Remember, attention is money. Hindi lang basta isang jackpot yung nagpapayaman sa mga content creators. Ang ginagawa nila is paulit-ulit na pag-create ng value. Eh, ito yung pinaka-lesson dito. Money doesn't usually stays with the person who receives it. It stays with the person who knows how to create it repeatedly. Kaya ikaw, kung gusto mo magkaroon ng financial breakthrough sa buhay mo, huwag ka mag-focus sa paghanap ng malaking pera. Mag-focus ka to becoming a person na kayang mag-create ng value, ng halaga. Dahil kapag marunong ka na gumawa ng value, yung pera dyan will just follow. Kaya here's my question for you. Kung bibigyan ka ng choice, alin ang pipiliin mo? Letter A, manalo ng 1 milyon isang beses? Or letter B, magkaroon ng isang skill na kayang kumita ng 1 million na paulit-ulit?